ka pala. Opo. Morning. May sis. Apo? Ay, hindi naman. Dito tayo, sir. Opo, Start sige. tayo. Kasama natin si Sir Ato Magat. At andito po tayo sa Barangay Bambang. Dito yan sa Candaba, dito sa Pampanga. Ayan, si Sir Ato ay successful na magugulay. Tama ho ba? Opo. Ayan. So, harvest day nila ngayon. Tapos na ho ba yung harvest, sir? Opo, meron pa pong konti. Meron pang konti. Ayan. So ngayon, nag-grade na ho ba to? Ayan po, sinusort. Sinusort na nila. Opo, sinusort na. Oh, okay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang agribusiness How It Works Grand Meet and Greet. August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Tew Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. We would like to thank our major sponsors. Crispy King, Sarap, Busog, Budget, Sold na, Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. Don Benito's Kasaba Cake, ang pambansang kasaba. Abangan pa po ang ating mga susunod mga sponsors. Saan po dadalhin itong mga gulay na to? Diyan lang po sa Balintawak po, tsaka San Fernando po. Anong oras mo biyahe? Mga 12 po, ganun. Ng tanghali? Opo. Alis na? Opo, alis. Ano po yan? Balintawak? Opo, Balintawak po. Anong variety po ito? Ano po, Bella po. Bella F1. Gusto niyo na rin ng Bella ngayon. Opo, opo. Diba nung araw ayaw nila? Opo, anong araw po, ayaw po nila. Oo, ngayon, nung market, gusto na nila. Nasubukan na po, opo. Bakit daw? Bakit kung dati ayaw nila, ngayon gusto na nila? Eh, dahil po, mahina po siya sa stock eh. Dahil nandiyan pa nga si Suprema. Noon? Opo, noon. Eh, ngayon po, dahil medyo malakas po siyang bumunga, eh, mas gusto po siya ngayon. Okay. Kaya mas gusto na ngayon. Opo. Ang lalaki, no? Oh, Normally po yung isang bunga, mga ilang kilos po yan? Yung ano po kasi niya, average niya na 3.5. 3.5. Kasi meron siyang 4.5, meron siyang 2.5. 3.5 yung average niya. Malayo ho ba yung, yung pinag-harvestan? Medyo malapit lang po, kaya lang patapos na po kasi. Natimbang na lahat? Hindi ba? Ito pala yung natimbang? So ito, isasama to? Opo, lahat. Sir, tapos na raw silang pero pwede kayo lumusong doon. Papasama ko kayo ako. Sige. Ito yung mga huling harvest nila, sir. Ito na yung huli. Ayan pa. Nakakalbang. Eric, ayusan mo pa itong dalanan din ng ganito. Lahat ba yung harvest o meron pang Meron pa, sir, na yung may mga next, mura, sir. Oh, yung next. May next pa? Next week, sir, meron na naman ulit. Butit may ginagamit pang kalabaw. Oh, sir. Yung mga mga kasamaan dito, mga kabaryo. Patanim nyo sa kanila? Hindi, o sir. Tanim nyo mismo? Tanim ko mismo. Tapos, sir, meron akong planters. Ako yung kapitalista, sir. Ilan ang planters nyo? Ito, sir, isa lang yung ko dito, planters ko. Tapos ang palaya, isa rin, ganun. Iba-iba sila. Iba-iba sila. Meron din kami sa mga patola, meron din kami mga... lahat? Maraming klase? Marami, sir. Meron din kami papaya. Sa dami ng kalabasa nyo, nag-uulam pa kayo na kalabasa? Hindi na. Madalang lang po. Para nakikita mo po Ayaw mo na? Oo, para nagsasawa ka na.
Masarap yung ano, pumpkin soup. Opo. Anong ano, sir? Anong buwan yung ano, taniman ng kalabasa? Pagka po, sa amin kasi, 2 times a year po eh. 2 times a year. Apo, yung first tanim po namin, November, ganyan. November. November, August. November hanggang ano yan? September po hanggang November yan. Oh, Tapos ang harvest ka po nun, January. January na. Opo. Tapos po, pahinga po ng mga ilang months. Tapos tatanim uli kami noon, April po. April. Opo. Ito na yung harvest. Ito na nga po yung harvest. April, May, June, July. 3 buwan po kasi yan. Paano nyo iniiwa? Kasi dito sa unique din yung ano dito sa sa Candaba kasi 'di ba laging Opo, babaha. Babaha. Opo, yan po. Paano nyo iniiwasan yon? Yun nga po. Day harvest na po kami ngayon, July. Kasi mag-uumpisa na Opo. yung Ayun, tagulan po. tagulan. So iwas. Opo. Kamukha po niya nung lulubog na limbawa bukas, nahakot na po. Nahakot na. Okay. Tapos October, November, tapos na bagyo. Opo. Pwede na naman. Pwede na naman po. Opo. Kasi lumulubog po dito, minsan August, so kaya July, yan. July, August, September. September, yan. Kaya po yung mga buwan na yan, iniiwasan po namin. Hindi po kami nagtatanim ng ganun. So buong Candaba, wala nang nagtatanim ng ganung buwan. Kahit na anong crop. Opo, dito. Palay, dito. wala na lahat. Wala na po. Kahit palay po. Dito po sa buong Candaba. Opo. Anong classification po nito? Ano po? Paano nyo na-classify? Yung sobrang liit lang ang tanggal? Opo, yung mga hindi po siya bilog, gano'n. Tapos mura. Yan lang po yung mga... For deliver na po yan. Sa ito, dito tayo. Sige. Oops. Kami kakakay po tabala rabo sa ipka. Kami pa yung tipokbok. Hindi masisira pag iniitsa-itsa lang. Hindi naman po. Matibay po. Paano pong bilihan yan sa buyer mo? Ano po, per kilo po. Per kilo? Opo, per kilo po. Tons, ganyan. Opo, tons po. Tons, tsaka po 100, ganun. Kagaya po nito, Sir Ato, itong kalabasang lahat na nandito ngayon, ilang tons to? Nasa ano po yan? Mga 5 plus po, mga 5.5, ganun po. 5.5 tons? Opo. 5,500 kilos. Opo. Ubus yan, sir? Isang delivery lang yan? Ano po siya, sir? Mga 3 days po yan. 3 days po namin. So mag-stay muna dito to? Hindi lahat Opo, lalabas? hindi lahat lalabas, sir. So by the time na ang next na harvest mo, ilang araw mo lang ngayon? Ano bang araw ngayon? Mga 3 days, say. 3 days? Opo. So tama-tama, naubos to, harvest na naman. May bago na naman po. Opo. Anong mas malakas, San Fernando o Balintawak? Mas malakas po yung balintawak, sir. Balintawak pa rin. Opo. Cloverleaf po ba? Opo, cloverleaf po. Ito yung nasa gitna, no? Yung mga puro nagkakalabasa sa gitna. Opo. Yun. Meron po kami pwesto doon, sir. May pwesto rin kayo doon, sir? Sir, may pwesto po. Sarili yung pwesto rin? Sarili po. Paano yan? Pag wala kayong tanim na kalabasa, saan kayo kumukuha? Sa Nueva Ecija, sir, tsaka Pangasinan. So all year round may benta kayo na kalabasa sa Balintawak? Opo. Hindi po, sir, pwede mawalan dahil yun talaga yung ano namin eh. Marami rin kami, sir, mga... But all year round may source ng kalabasa? Sir, meron po. So halimbawa po, anong ngayon? Pampanga? Opo, Pampanga. Ito. Tapos, after mo dito, saan ka nakukuha? Laguna po, Laguna. Sa Quezon, San Pablo, Laguna po. Layo. Opo. Galugad mo lahat yun, sir? Opo, na pupuntahan po namin lahat. May mga ahente po kami doon. Doon. Opo, may mga kausap na kay ahente. Sila po yung mga umiikot. Oo. Tapos tatawag na sa amin. Ganun po. Puntahan na. Pupuntahan na po. Opo. Tapos after Laguna, anong next? Dito po sa Pangasinan po, sa may Umingan. Umingan, sa Talugtog. 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 Galugad ko na yan, Talugtog. Nueva Ecija, yan po. After Talugtog, saan ang next? Nueva Ecija na po nun.
mga Talavera. Opo, ganyan. Talavera. Tapos dito na rin, sabay-sabay na rin po nun. Sabay dito. Tapos, Tapos po, Bisaya na po kami nun. Biskaya. Anong buwan na yung Biskaya? Hindi po, Bisaya. Sa may Cagayan po. Mindanao. Opo. Anong buwan na po yun? Mga ano na po yan, February, mga March na po yan, March. Saan ang pinakamaraming supply? Nueva Ecija po, tsaka... Nueva Ecija. Opo, marami po doon sa Pangasinan. Nanggagaling ng Bukidnon siguro? Oo, Bukidnon po. Bukidnon. Nasakay po namin siya ng mga roro, itong mga tugo, ng mga barko. Hindi ka malulugi? Hindi naman po. Kasi po, minsan mababa lang po doon dahil marami ng supply doon. So, wala silang market doon eh. Opo, wala po masyado. Manila po kasi talaga yung Manila market. talaga eh. Opo. Yung ano po doon yung gastos doon 5 pesos na eh. Wala doon. Kaya lang minsan mura lang po doon. Per kilo? Opo, per kilo. Gastos pa lang Gastos pa lang, opo. Halimbawa po siya, kung 10 pesos po doon, 15 pesos na po siya bago makarating ng Manila. Opo. Pag ang puhunan mo na 15, 20 na po siya. 20 na ibebenta. Opo. Sir Ato, nakita natin all year round. Ito talaga yung negosyo mo. Opo. Main mo kalabasa. So all year round. At na-establish mo na yung network mo, no? From iba-ibang lugar. Opo. Para ma-secure mo lang na meron kang paninda. So bukod dun sa sarili mong tanim, kumukuha ka talaga sa ibang mga lugar. Opo. Sir, ano ang kasi yung business model mo, may sarili kang tindahan sa Balintawak. Opo. Tapos, bukod sa Balintawak, may ibang tindahan ka pa? Opo, Pampanga po. Sa Fernando po. So tindahan mo lahat? O maliban sa tindahan mo, meron ka rin binabagsakan? Meron din po mga binabagsakan. Ako ka po yung ginagawa natin merienda ngayon, yung okoy. Oh. Yan, nagsusupply po tayo niyan. Na kalabasa. Ng kalabasa? Opo. Sinong gumagawa ng okoy? Sila, ano pangalan ng magawa ko? Factory, parang ganun, sir? Oh, factory siya po. Si Mengay po, yung Mengay. Yung kilala dito sa Pampanga. Okoy King. Malakas? Malakas siya magbili? Opo. Ano po yung na-order niya? 1,000 every 2 days po, ganun. O kaya 1 day, ganun. Oh. Opo. Ganun siya Ayan po, kalakas. deliver po namin. So ito di-deliver sa... Ito balot na? 1,000 kilos po yan. Ang galing. Opo. So ano yan, malaking tulong yon na meron kang corporate accounts na Opo, malaking tuloy-tuloy. tulong po. Malaking tulong po. Ano ba yan? Cash utang? Cash po, cash. Cash po, cash. Opo. Sa Manila lang yata uso yung utang. Pag corporate. Pag mga industrial buyers, ayan. Opo. So hindi ka nagdadala sa mga grocery? Ayaw mo? Ay, Yung mga kliyente mo ang nagdadala sa grocery? opo, Yung mga buyers Opo, mo? mga buyers ko na po yan. Kami kasi- po kasi mga wholesale lang po kami. Wholesale, Opo. Inuutang kasi sa grocery. Oo, eh. totoo. Papaubos muna bago ko babayaran. Titinda Okay, ko. so may industrial buyer ka, meron kang sariling pwesto, at meron ka rin mga trader na binibigyan. Opo, opo. Kumusta po yung pagninegosyo ng kalabasa? Kasi kinumpleto mo from Opo. farming to benta Ayan po, nung nagtanim kami ng kalabasa, kasi po yung namana ko lang sa tatay ko yan eh. Dahil nagtatanim siya, tapos biyahero siya. Ayan po. Talagang Opo. ever since. Oo. Yan po yung talagang hanap buhay namin na Wala po kaming, noon. At saka, Pero hindi ganyan kalaki kagaya mo ngayon. opo, hindi ganyan kalaki. Ano lang po kasi noon eh. Magtatanim ka lang na sarili, tapos ititinda mo siya. Ganun lang po noon. Ngayon po, pagka wala na kami, na po kami sa ibang lugar. Yan. Paano ka lumaki ng ganito kalaki, sir? Yung nagawa mo na... may market ka na-establish mo Opo. Paano mo nagawa yan? Kasi yung sabi mo sa tatay mo, yung lang, di ba? Opo. Tanim-tanim lang. Opo. Yun po, yung lang po siguro, yung una siguro, yung sa taas siguro, binigyan ako ng medyo malakas na loob na na sumugal. So lakas ng loob talaga, sir? Opo, lakas na lang. Sekreto? Opo. Opo. Pag hindi malakas ang loob mo, wala. Opo, tsaka po yung marunong ka po magipag-usap. Yan. Yung hindi ka magloloko po ng mga binibigyan mo, mga bayas, sinusupplyan mo. Yan po, pang matagalan po na yun. So yung magiging loyal yung buyer Opo, mo. yun po. Yung po Like number anong example ng mga Halimbawa ano ba yung po- mga modus dyan? Opo, Bakit? halimbawa po, nagpadala po sila ng 1,000 kilo.
kahit hindi po nila nakikita na tinimbang mo, kailangan po, parehas po. Talagang 1,000. 1,000. Ngayon po, kung susubukan nila, yun po, hindi po, hindi mawawala po doon sa 1,000 na order. Kasi po, minsan may nanghuhuli sa amin, titimbangin nila. Minsan po, sobra pa ng 10 kilos, 20 kilos, yan po. Nagpapasobra ka pa rin talaga. Opo, yun po yung iniingatan namin, yung magiging loyal po doon sa mga... Sila. Opo. Oo. Yun yung best way. Talagang... Tapos sa mga, tapos sa mga planters naman namin, halimbawa, wala sila, pinagkatiwala sa amin yung timbang, yun din po yung gagawin namin, yung magiging loyal din na kung ano yung totoong timbang din na ako sa farm, yun din talaga babayaran mo. Hindi ka po talaga May mga ganun ba? May mga nagpapatanim ba na ganyan? Dadayain yung yung meron din, sir. Meron. Hindi sila nagtatagal? Hindi sila nagtatagal, sir. Lilipat sila ng mga kapitalista ng sir. Niloko ko ka na hindi siya naniniwala na gano'n lang yung naging timbang. Meron po mga gano'n din. Paanong bayaran mo naman doon sa mga planters mo? Everyday din? Pagka halimbawa to, sir, bukas po ang bayad nito niya. Bukas na. Opo. Paano yung presyo nun? Fluctuating? Opo, running price siya, sir. Running price. Ano pong running price today? Ngayon, sir, 25 po yung ngayon. Mataas! Opo, mataas po. Ito po, sir, magkakalaga ng mga higit kumulang, sir, 150 to. 1,000? Opo. Ang taas, 25? Sir, kailan yung buwan na tumataas ang presyo? Kailan yung buwan na bumabagsak yung presyo? Iba-iba rin kasi, sir. Alos, minsan, sir, yung mga December yan, medyo bumababa. Bumababa. Bakit, sir? Anong reason doon? Hindi ko alam masyado, sir, ano yung reason doon. Parang marami lang yata ang supply, no, sir? Maraming supply. Opo. Pag December. Opo, pagka December. O yung, maraming supply pag yung mga talavera nag-harvest na, no? Oo, sir. Ganun. Yan yung sobrang daming, Diyan normally bumabagsak ang presyo. Oo, sir. Ganun. Kaya medyo marami, sir, ang supply. Medyo bumababa. Paano yun? Mataas ang presyo o mababa presyo? Hindi ka nalulugi? Hindi, sir. Hindi naman. Bakit, sir? Ano po, halimbawa po, medyo bumababa, siyempre, magbababa rin po kami ng konti para hindi po malulugi. Alam na namin, sir, kasi yung talaga, yung kalakaran niya. Dahil sa nasa siguro, sir, mga 15 taon ko nang ginagawa. Ano ka ba? Fix ba yung gusto mong, yung kita mo? Regardless doon sa presyo? Sir. Parang, alimbawa, 5 pesos, nakaset ka 5 pesos. Yun na yun. Sir. Mataas man o mababa, basta nandun yung 5 pesos. Sir. Nandun. 5 pesos, sir. Nandun. Hindi ka nalulugi pag ganun. Hindi safe naman, sir. Safe po. Safe, sir. Safe pag ganun. Pero, sir, di ba nangyayari yung kagaya ngayon, di masaya yung farmer? Magkano yung presyo? Yes, sir. Nakaano sa kanya yan. 25. Sir. 35, 25? 25, sir. Ang laki ng kita niya. Sir. Malaki ang kita niya. Ano ang presyo na palugina? 8, 5? Sir. Yung mga 7, gano'n. 7, ano na yan? Alanganin yan. Sir. Alanganin na yan. Pero yung mga balita dati na nag-3, nag-4, talagang ano yan? Lugi yan. Sir. Yan. Talagang lugi na yun, sir. Pero dito sa amin, sir, bihira pang umang yan. Dumating. Yung ganung presyo? Ganung presyo. Dahil sir, kamukha nga ako, nagtatanim ako, bihero ako. Siyempre, sir, ilalaban ko yung presyo na maganda para hindi malugi yung mga farmer ko. Ng planters mo? Planters ko. Yung iba kasi, sir, na medyo bagsak talaga. Wala, sir, nagtitindang kamukha ko. Medyo yung umanong bayar sa kanila, talagang sinasagad nila yung baba. Ganun yun, sir. Advantage ba na may sarili kang patanim kaysa doon sa trader na bumibili lang? Sir. Advantage, sir, yung may sarili kang patanim. Halimbawa, sir, pagka bumibili ka lang, makakabili ka, sir, pagka medyo mataas, makakabili ka konti. Pagka may sarili kang patanim, sir, kuha mo lahat. Kahit mataas, kuha mo lahat. Yan, sir, ang kasi, sir, pagka marami mga mga kaagawan pagka medyo mataas yung tapos para pares lang kayong namimili. Ganun.
Pero marami rin yung ganon, yung namimili lang. Oh, sir, marami rin, sir. Marami rin. Ayun po yung planters ko itong isa. Kapatid mo rin? Kapatid ko rin po. Okay. Ayan, puro ano lang po kami. Mga kapatid mo rin pala yung mga planters mo? Yumaman na kayo, sir, sa kalabasa. Ito, ganyan lang po yung hanap buhay namin, magkakapatid. Kalabasa lang po. Paano may iwasan yun, sir? Alin Yung po? para yung mga nalulugi ang farmers. May iwasan ba yun? May iwasan po. Ewan ko sir kung may iwasan yung ganun. Paano ba yan? Pero ngayon sir, hindi na po masyado bumaba yung kalabasa. Halos 1 year na po. 1 year na? Opo, 1 year na. Pinakamababa sir na nakuha namin, 10 pesos. Pinakamababa na sir yun. Kita na yung farmer doon sa 10? Malaki na rin sir ang Oh, kikitain malaki niya. nakita doon. Konti lang kasi yung punan sa kalabasa eh. Maliit lang. Yung 1 hektarya mo sir, mag-ano ka lang sir, siguro mga pinakamalaki na yung 20,000. 20,000. Na kapital. Tapos si tatay. Hello, sir. Hello po. Yan po yung tatay ko, siya po yung nagkalabasa. Retired na si sir. Hindi na ano. Hindi, nagkakalabasa rin po siya. Nagkakalabasa pa rin, sir? Po. Tapos panganay namin, kalabasa rin po. Yan po yung mga kasama namin sa Balintawak. Ati po kami doon sa pwesto namin doon sa Balintawak. I see. Ganyan din po. Meron din po kasi doon sa kabilang bahay, ganun din. Kayo lang din. Ayun po sir, binababa nila. Kalabasa rin. At least nakarinig ko tayo ng kwento na hindi puro lugi. Opo. Hindi po. Oo, kasi minsan nung laging binabalita, lugi. Parang, Hindi po. para lang ang mensahe na lang, huwag ka nang mag-farm kasi puro lugi. Opo. Ako po, gusto ko, lahat ng yung mga walang trabaho na mag-farm po sila. Kasi maganda po yung farm. Kung magkikipagtrabaho ka lang po, mag-farm ka na lang. Mag-farm ka na lang. Opo, totoo. Total, may buyer na. Ako po, sir, Oh. grade 6 lang po natapos ko. Talaga, sir? Hindi po ako nakatungtong ng high school dahil kahirap din po ng buhay namin. Pero mabilis ka magkwenta. Opo, mabilis po. Pagka sa kwento po, mabilis po ako magka sa pera. Yun ang importante. Yung importante. Simpleng math lang naman ang ang business math eh. Add minus lang yan eh. Gaano kalaki yung farm mo, sir? Yung sarili ko, sir, yung nasa lang, sir, 4 lang yung sarili ko. 4 na hektarya. Pero yung mga rinerenta ko po, medyo maluwang din po. Magkano yung renta mo? Ilang hektarya yan? Dito, sir, nasa 6 po siguro. Yung sa Mexico kasi, sir, binitawan ko na 12 hectares yun dun eh. Sa Mexico, Pampanga. Kalabasa rin yan. Kalabasa, sir, at saka pakwan, yan. Nagpakuan ka rin. Ano mas maganda, kalabasa, pakuan? Kalabasa, sir. Melchor! Hindi ako binabayaran, sir, ng pakwan. Melchor, mas maganda daw kalabasa kaysa pakuan. Oo. Ay, kilala ko ba? Maganda yung kalabasa kaysa sa pakwan. Dito po, kinabukasan, bayad. Sa pakwan, 1 buwan bago yung bayad. Bakit? Mga bayar po, matagal po sila magbayad. Kasi po, ilang beses po akong napakyawan. Hindi naman po maayos yung bayad. Minsan tatakbuhan ka pa. Tumatakbo? Opo, ganun po. Sa kalabasa po, sa gulay po, hindi po tatakbo. Kahit po malugi yung namili, hindi siya tatakbo. Bakit kaya? Bakit kaya? Anong reason doon? Ewan ko muna kanila, ba't parang nabebe... Pero ba't sa gulay? Ba't walang tumatakbo? Opo, kasi po yung sa gulay, dahil nabebenta naman siya na maayos eh. Sa pakwan, ewan ko kung nasisira po kung paano yung estimate nila, ba't parang naubos naman halimbawa yung pinakyaw, tapos pagkabayaran na, hindi ka mababayaran na maayos. Sa tao na yan? Oo, nasa tao. Hindi dahil sa nabenta o hindi nabenta? Opo, nasa tao na. Parang gagastusin nila kahit hindi nila. Sa amin po kasi hindi. Kahit yung nakatabi mong pera, ilalabas mo, ibabayad mo talaga kasi gusto mo po kasi pang matagalan na Hindi lang yung isang araw lang na yan gusto mo. Sir, ano pong pangalan nila? Hi, Edwin po. Si Ka Edwin. Si Ka Edwin, kapatid po ni Kuya Ato. Ayan. Kayo po yung pangilan po kayo sa mga Panganay kapatid? po. Kayo yung panganay. Ilan mo kayo magkakapatid lahat, sir? 11 po. 11, ilan ang lalaki? Siyam po. Siyam. Yung siyam na yun, lahat mo nagkakalabasa? Ay, hindi po. Ila-
Kalahati po. Kalahati, mga 5. Opo, ganun. 5 kayo nagkakalabasa. Tapos ito po yung namanan nyo sa tatay nyo na hanap Ayan buhay. po. Kamusta po yung pagkakalabasa? Po. Kumusta po? Okay naman po. Bihero ka lang, sir. Hindi ka nagtatanim. Kumisan po, nagpapatalim naman po. Pero more ang bihero ka. Opo. Saan mo dinadala? Balintawak lang po. Balintawak. So, tabi rin kayo ni Ato doon sa pwesto? Ilang taon na yung ginagawa ito, sir? May 20 taon na po siguro. 20 years na? So, Balintawak, 20 years na rin kayo doon? Opo. Yung gitna ng cloverleaf, yung Cloverleaf. may bakante doon na malaki na puro kalabasa, andun ho kayo? Opo po. Kamusta, sir, yung hanap buhay? Okay lang din po. Makakaraos naman din po. Baka super yaman mo na, sir. Ay, wala po po. Ano ba yung importante sa hanap buhay ninyo? Ano para ikaw ay magtagal? Kagaya nyo, nagtagal kayo ng 20 years. Ay, tsaga-tsaga lang po talaga. Tsaka lang. Tsaga po. Sir, ano pong buong pangalan nyo? Milencio Magat. So Sir Melen. Ang nickname nyo? Palayaw? Mel. Mel. Yan. Si Sir Mel, ilang taon na po kayo ngayon, Sir Mel? Ilang taon na kayo? Mag 73. 73. Ilang taon na kayo nag-umpisa kayong magkalabasa? Ay, kung pala 20 pa lang siguro nun. 20 lang kayo noon. So si Sir Mel nag-umpisa ng kalabasa hanggang doon sa marami sa mga anak niya minana rin yung hanap buhay na to. Bakit, sir? Hanggang ngayon nagkakalabasa ka pa rin. Opo, sir. Bakit, sir? Nagtagal ka dito sa hanap buhay na to? Diyan kami kumikita eh. Dahil hindi masyalang alagaan. Hindi masalan. Pagkatanim na, baka isang sprayan lang. Wala na, magpapataba na lang. Hintay ka na? Hintay ka na lang. Anong yung sekreto para ikaw ay maka-harvest ng madami? Pati yung sipag lang, araw-araw sinecheck up mo. Araw-araw punta ka sa farm. Para makita mo kung may insekto, may damo. Ganun lang. Ba't hindi pa rin kayo tumitigil? Ba't hanggang ngayon nagtatanim ka pa rin? Yun nga po, dito, kahit talagang madaling kumita ng pera. Sa ibang gulay, mahirap. Pag tinamaan po ng insekto, lugi. Pero yun, wala lugi. Walang lugi sa kalabasa. Wala po. Maliban lang ang bagsak presyo. Nung nakaraan, talo. Pero lang sa... may talo rin. Pagka ninabot ka ng baha, wala. Ayan, talo yun. Pag ginaha. Ayan, ikaw daw pinakamagaling sumagot. Sir, mong pangalan, sir? Modesto. Modesto. Magato. Ang nickname mo, sir? Esto na lang. Esto. Si Sir Esto ay isa rin sa anak ni Sir Mel. Kaya lang ako, sir, dahil medyo masikip na rito, dumayo ako ng... Ibang lugar? San Francisco, Concepcion, Tarlac. Nasa Concepcion na. Doon ako napunta kasi, kumbaga, wala na ata akong paglagyan dito. May sarili naman lupa rito, kaso konti, parang hindi kaya ng pampamilya. Okay. Kaya napunta ako ng Tarlac. Ano yun? Renta? O Renta lang, sir. Renta. Ilang hektarya yung renta mo, sir? Nasa 10 hektarya. Wow, 10 hectares na Kasi kalabasa. yung kumbaga, talagang dinayo ko naman doon, ampalaya yung talagang target kung... Nung pumunta ka doon? Bali pang ko lang yung kalabasa. Pandagdag? Bali kung halimbawa, ang gagawin ko, ampalaya talaga yung target ko, tapos ginagawa ko kalabasa pagka tapos na akong mag-ampalaya. Kasi hindi naman pwedeng puro ampalaya. Yes po, yes po. I see. Minsan talaga, iba kasi rin yung ampalaya, kumbaga, mas magandang pagkaperahan yung bang... Ang ampalaya. Kumbaga sabi nila, one time, big time. Parang ganun yun. Kaya lang mahirap lang agalagaan. Mahirap alagaan. Okay. So ano ang pinagkaiba ng ampalaya sa kalabasa? Ang kalabasa kasi, kung gusto mo yung pera, nakasip,
kung halimbawa, ang ano lang sa kalabasa, para bang yung kailangan paramihan lang ng hektarya. Kung halimbawa, kasi medyo minsan mahina siya, ang ano lang dito, 1 hektarya, kumikita ka lang ng 100. Kung may 10 hektarya ka naman, 1,000,000. 1,000,000 din. No? Di maganda rin. Sa Ampalaya naman, minsan yung 2 hektarya, pwede mong kitaan yung 1,000,000. 1,000,000. Yun. Pero malaki rin ang inputs mo sa Ampalaya kahit 2 hectares lang. Ito naman, ang kasarapan, nakasave yung pera mo. Halimbawa, nagpalabas ka ng 200. Safe yun. Kumbaga, wala kang lugi. Makukuha at makukuha mo yan. Makukuha mo yun. Lalo na dun sa Tarlac kasi walang baha. Dito, nung nakaraan kasi sila tatay, nabaha sila rito. Ako, hindi. Kaya ang ganda ng kinita. Ang tanim ko lang nung kalabasa, sumingit ako, mga nasa ano lang, 3 hektarya. Maganda yung ano, hindi ko na lang sasabihin. Pero maganda kasi inabot ko yung 32 ang kilo. Wow! Oh, 32? yung Yung kasing 25, kikita ka ng 50,000 malinis. O yung 32. Hindi, yung 25 kasi kikita ka sa hektarya nito, 150. 150. 150 ang kita niyan. Sa 150. sa isang hektarya, kikita ka ng Sa 25 pesos. 150,000. Sa isang Sa isang hektarya. hektarya. Kung 32, sir. Kung Magkano lang yan? Nasa 200 siguro yung isang hektarya. 200,000 plus. Kaya kung 3 hektarya yun, nasa 600 ang kinita. 600 Malinis na kagad. yun. Neto na yun. Neto yun. Malinis yun. Wow. In 3 months. Ganun. 3 months mo lang alagaan. 3 months. Ano yan? Bella. Bella. Sir, bakit may nagsasabi na nalulugi sila? Ano sa tingin mo? Anong basa ano mo lang dyan? Yun, yung kumisan, kamukha nung pagkatag-araw kasi, mayroon yung parang sa palengke, mahina yung bang parang yung Tagtumal. yung hindi ganadong kumain yung mga nasa Manila ng kalabasa, yung bang mas gusto nila buko, yung parang ano pagkatag-init. Parang gano'n, parang hindi sila matumal, parang gano'n. Nagsi-season din. Yung parang season din yung ano. Ganun pala ang tao. Pag summer, gusto buko. Yung mga Kasi melon, pakwan. Yan naman ang malakas. Yun ang malakas, pinya. Yan. Tutumal naman ngayon sa kalabasa. Tutumal naman yung mga gulay-gulay, yung kuminsan, ganyan. Ganun pala yun. Pero pag halimbawa yan, papunta ng tag-ulan, medyo pataas yung gulay kasi kuminsan nasisira ng panahon. Konti ang supply. Kuminsan na ganadong kumain ng gulay yung tao. Parang ganyan. Sir, ano ang record mo na pinakamalaki kinita mo sa kalabasa? Record, yung pinakamalaki. Parang yun na, yung kinikwento Yun na yan. ko, yung 32. Kasi nung ko lang naranasan talaga yung 32 kilo nung bumaha kami rito. Malaking baha kasi dito eh. Yun, tapos nakasingit yung 3 Hindi malungkot sila Tatay Mel? Malungkot. Malungkot sila. Ikaw nakangiti ka doon. Ako naman nun, kumbaga, 1 buwan pa lang nung bumaha rito, 1 buwan pa lang nakatinim yung akin. Kaya nung umupa na yung baha, tapos nagmahal na yung gulay. Kasi, kumbaga, maraming nasira. Effect na yun Hanggang Nueva Ecija nasira yung gulay. Kaya ako, nakasingit ako nun. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.